Sariwa pa ba yung chapter 3 sa inyo? 1 John, chapter 3? Tuloy-tuloy na tayo. So, punta na tayo sa chapter 5. 4 pala. Sorry. Yan. Ang topic natin. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa kalakasan, Lord, at sa pagkakataon, Panginoon, for getting here, getting together, studying you, worshiping you, having fellowship in this place, Panginoon. Alam namin, di lang na, Panginoon, yung pag-worship namin sa iyo dito, Panginoon. Pero alam ko naman, Lord, na mayroon kang inihanda na para sa amin. Inihahanda, Lord. At dun sa bagong paglalagaan mo sa amin, Panginoon, bago pa kami pumunta dun, Panginoon, nandoon ka na. At sa oras na to, Panginoon, yung aming mga pag-uusapan, Panginoon, ikaw yung magbigay ng kaliwanagan ng mga rhema words, ipuin ang puso ng bawat isa, Panginoon. And I pray, Panginoon, na lahat lang ng focus ay sa iyong salita, na salitang nagbabago sa buhay, Panginoon. Yun ang aking panalangin, na walang taong nakakapagbago ng ibang tao at wala ring tao, Panginoon, na nakapagbabago sa kanyang sarili lang. Tanging ang iyong salita lang ang nagbabago sa nais na lumapit sa iyo. So, Panginoon, kami ay spiritually and physically, Panginoon, na lumalapit sa iyo ngayong umagang ito at nagpapakumbaba, Panginoon, lalong-lalo na yung inyong lingkod. Itago niyong muli ako, Panginoon, sa lilim ng inyong pakpak, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat nga, Panginoon. In Jesus' name, itong aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Yeah. So, hindi ko na babalikan yung chapter 3. Chapter 4 na kaagad tayo. At baguhin natin yung style naman ngayon. Alamin natin yung summary ng lahat ng ating pag-usapan. So, ito yung summary ng si Kuya Mandy. Kanina kala ko nasa likod ka eh. Summary of our key lessons sa chapter 4. Ang mga pag-uusapan natin ay love, favorite ng lahat, pag-ibig. Love is the essence of God. It is not just an emotion, but an action-oriented sacrificial nature. Yan yung magiging topic na natin. Tapos, tsaka lang natin hihimay-himayin. Discernment is required. Not all spiritual experience or teachers are from God. Ito yung tungkol sa mga antichrist at saka mga false teachers. Love removes fear. God's love gives believers assurance and confidence regarding the future. So, sino ba naman ang hindi natatakot sa future kasi hindi natin alam. Diba? So, kapag ka unknown, dun tayo may agam-agam. Meron tayong anxiety. Mga estudyante, hindi nyo sure kung babagsak kayo o papasa. Pero, meron kayong control somehow. Kung papasok kayo at mag-aaral, meron kayong malaking chance para pumasa, di ba? Pero sa mga nagtatrabaho na, sa mga may asawa, yung sakit karamdaman, kinatatakutan natin, ang matanggal sa trabaho, di ba? Ang maaksidente sa kalsada, di ba? Ang mawala ng mahal sa buhay. Yung mga pwedeng mangyari sa future, kinatatakutan natin. At higit sa lahat, yung kinatatakutan natin, kapag ka babalik na ang Panginoon o mag-e-end na yung world, kung saan ka talaga mapupunta. Yan yung ultimate na fear is yung death, kamatayan. And lastly, puro love yan, ano? Tingnan nyo. Love is a command. It's not an option for the Christians. It's a command. So, nung sinabi niyang love one another, hindi yun option na pwede mong mahalin o pwedeng hindi. Kapag ka sinabi ng Panginoon na command, anong dapat natin gawin? Ang problema ng tao is, halimbawa, nung binigyan tayo ng 10 utos, hirap tayong sumunod. So, yun yung
yung problema natin. Isa sa mga reason kung ba't nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, binayaran yung kasalanan natin para makapanumbalik tayo sa kanyang Ama, is para kaya na nating sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Paano nangyayari yon? Dahil pag tinanggap mo ang Panginoon, isa sa mga pangako niya is bibigyan ka ng bagong puso. Yung matigas na ulong puso, yung pusong bricks, papalitan niya ng laman. At ang pangako pa niya doon, isusulat niya sa ating mga puso yung kanyang salita. So, kasama na doon yung command. So, yun yung reason kung bakit kapag ka sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, ginawa mo na siyang Lord and Savior ng buhay mo. So, may relationship na kayo. Isa yun sa mga ginagawa ng Panginoon. Right away. So, patuloy yun. Di ba? Bukod sa salvation, yung guarantee na mapupunta ka sa langit, sa piling ng kanyang Ama, pagbalik, kaakibat ng pag-alay mo ng buhay mo o pagsuko mo, huwag natin gamitin yung word na pag-alay, ang Panginoon na nag-aalay kasi. So, kapag ka nagsuko ka ng buhay mo, yun yung immediately, ang natatanggap ng isang tao is yung kanyang salvation. At yung pagbabago ng puso, yung sanctification, yun naman yung habang tayo ay naglalakad dito. Kasi buhay pa tayo. Nung tinanggap natin yung Panginoon, hindi kagad natin tayo dinala sa langit. Sapagkat may plano yung Panginoon sa atin. Gagamitin siya. So, isa-isahin natin yun. So, ang basahin ko, ako na lang magbabasa. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. So, subukan daw natin yung lahat. Pagka sinabi bang spirit, ang iniisip na kagad natin yung mga demonyo, mga devil, di ba? Yun na kagad. So, malawak yung scope nito dahil malawak din yung ginagamit ng kaaway. In a sense, yun na kagad dapat ang iniisip natin. Pero, kumbaga, yung angel of light, which is si Satan, hindi siya magpapakita na nakakatakot siya at mukhang kahindik-hindik at sasabihin niya, ay yung right in front, sasalungatin niya yung salita ng Diyos. So, ang gagawin niya, gagawa siya ng paraan na ititrick niya tayo. Di ba? Itinitrick niya tayo. Nilalansi. So, dapat kailangan natin i-test yung spirit. Halimbawa, ako, paano nyo malalaman na hindi ako false teacher? Paano nyo masisure na hindi ako agent ni Satan? Meron bang mga pastors na agent ni Satan? Taas ang kamay ng naniniwala na pwedeng meron. Meron, di ba? Bakit? Ang sabi sa Bible, false teachers and antichrist will arise within the church. So, sa loob ng church. So, mautak si Satan. Hindi siya parang nasa labas at naggagawa siya ng ingay para guluhin tayo. Gagawin niya i-infiltrate niya yung church. So, mag-aanyo siyang pastor, mag-aanyo siyang mabuti. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay mga salita ng Diyos. Pero ang ultimate purpose niya, ang ultimate goal niya is ilayo tayo sa tunay na katauhan ng Diyos. So, yun yung mga false teachers and antichrist. Mamaya, magbibigay pa ako ng mga example. So, patuloy na. Because, sabi doon, patuloy ko, many false prophets have gone out into the world. Marami na daw. Sa mundong ito. This is how you can recognize. Magandang maging aware tayo kapag tayo nagbabasa ng Bible, yung mga how, yung mga if, mga kung sa Tagalog, no? How, paano, tsaka makikita din natin doon kung bakit yung question na why, makikita din natin yung kasagutan. So, how can you recognize, this is how you can recognize the Spirit of God. So, katulad ng sinabi ni Randy nung last time, kinakailangan mong maging expert sa, ikaw ang nagsabi nun, di ba? Yung pera. Para pagka-fake yung kaharap mong 1,000. Alam niyo naman itsura ng 1,000. Kuha sana. Masikip, may nakaharap.
Pagka alam mo yung tunay, pag nakita mo yung hindi tunay, malalaman mo agad, sa hipo pa lang. Mukhang plastic na yung ano natin. Tapos yung luma, medyo magaspang. Pero meron pa rin, madidetermine mo. Lalong-lalo na kung lagi kang nakahawak sa pera. Sabihin ko sana, lalong-lalo na kung mukha kang pera. Lagi kang nakahawak sa pera. Mahal na mahal kita, pera. Which is hindi dapat yan. Pero kinakailangan mong, may similarity, no? Na kapag ka very familiar ka sa pera, hindi ka manloloko. So, put into practice in a spiritual way. Kapag ka kilalang-kilala mo ang Diyos, kapag ka hindi tungkol sa Diyos yung karakter na pine-present ng pastor o na nagkiklaim na prophet siya o teacher siya, magkakaroon ka agad ng yung spider sense mo, mabubuhay. Di ba? Yung spider sense natin, pagiging Kristiyano natin, na parang may hindi tama sa sasasabi nito, hindi consistent, saan nababasa ko sa salita ng Diyos? Di ba? So tayo, mga Bereans din tayo, mga LPCF. So, to recognize the Spirit of God, sabi, every spirit, ito daw yung paano mo malalaman kung galing sa Diyos, yung pinagsasabi ng isang preacher. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ, ito yung litmus test natin, has come in the flesh, nagkatawang tao, is from God. So kung kapag ka dinideny na, hindi naman nagkatawang tao si Jesus Christ, tao lang siya. Nagkatawang tao. Magkaiba yung nagkatawang tao, tsaka tao lang. Di ba? Yung nagkatawang tao, nag-i-exist na before. Yung naging tao, yung pinanganak lang, like us, we did not exist before. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, minabuti niyang ipinanganak ka. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng soul, binigyan ka ng espiritu, kinakausap ka ngayon. That is the love of God. For God so loved the world, di ba? John 3:16, taas ang kamay ng hindi alam ang John 3:16. Taas kamay. Wow. Taas kamay. Very good, very good. Di ba, yung John 3:16, dapat lahat ng Kristiyano, pag hindi mo alam yun, nakakahiya ka. Hindi ka tunay na Kristiyano pag hindi mo alam yun. Kasi nga, doon tinutuko yung halos yung puso ng isang Kristiyano. Pag hindi mo alam yun, pag-isipan mo muna kung tunay na isinuko mo o may relasyon ka nga kay Jesus Christ sa Diyos. But ito din yung mga dapat na wina-watch out natin, yung mga but. Ibig sabihin ng but, kapag ka nakita ka, kabaliktaran yun. Pagka nakita ka ng if, may choice. Pag ginawa mo, hindi mo gagawin, merong consequence. Pag pinaniwalaan mo, may consequence. So, yung mga ifs, buts, how, why. But every spirit that does not say or acknowledge Jesus is not from God. Diba? Kabaliktaran yun. Hindi yun. This is the spirit of the Antichrist. Yun di ba nagtataka tayo, sino kaya Antichrist? Ganyan. Kinakailangan lang natin maging expert sa salita ng Diyos. Sino dito ang advance ng nagbabasa ng Bible sa everyday Bible na pinadadala? Advance? Ano na tayo ngayon? Day 38-39. Sino na yung lumampas doon? Very good. Sino yung 1? Nasa day 1 pa lang. Hindi tayo magiging expert kapag hindi kayo sumunod sa akin. Kukulitin ko kayo ng kukulitin. Para kapag bukas, kinuha ka na ni Lord, wala kang lusot, sinunod mo ba yung pastor nyo? Ang bait nun. Hindi nyo sinunod. Paano kayo magiging expert sa salita ng Diyos? Malalansi kayo ng kaaway kapag hindi kayo expert sa salita ng Diyos. Yun lang yung isa sa mga main purpose ng pagbabasa natin ng Bible para hindi tayo nalalansi. This is the spirit of the Antichrist which you have heard is coming
coming, and even now is already in the world. Nandito na. Bakit coming? Kasi hindi pa niya ina-announce yung kanyang katauhan. Pero He is already in this world. So, tao ba itong hinihintay natin? Meron siyang gagamiting tao. Bibigyan niya ng kapangyarihan, ilalagay niya yung kakayanan para lansihin even the elect, sabi. If possible, even the elect. So, kung we are elected by God, ang ginagamit ng Panginoon ay yung kanyang salita at ang ginagamit din niya yung kanyang mga preachers para ma-prevent yung kanyang mga elect, tayo yun, para hindi malansi. So, kapag hindi niyo ako sinunod, hindi ako very effective. Kasi hindi niyo ako sinusunod. Nabasahin yung Bible. Di ba? So, sabi din sa Bible, para hindi na i-stress yung lingkod na binigay sa inyo, yung head pastor or yung tawag doon, elder, dapat, pinasasaya nyo rin siya. Oh, kailan nyo ako huling nilibre? Oh, di ba? Hindi nyo maalala? At least, kung hindi nyo ako kayang ilibre, sundin nyo naman yung, at least sa pagbabasa ng Bible, di ba? Para all happy. Para hindi nabe-burn out yung pastor nyo. Para looking young. Eh, pag gusto nyo, mas mukhang matanda pa yung 26 lang, pero mukhang 56. Di ba? Kawawa naman, di ba? Kasi may mga churches na ganun. May mga churches na ganun. Na lahat inaatang sa balikat ng pastor. May bibistahin, bahala na si pastor dyan. Yung program, bahala na si pastor dyan. Ay, dedicate. Kayang-kaya ni pastor yan. Meron akong church na naatinan dati. Siya na ang nagpapakanta, siya pa ang preacher. Pag hindi siya ang nagpakanta, siya ang nagigitara. Biruin niyo yung preparation, di ba? O mga musician, di ba? Nagpa-practice kayo, di ba? Biruin mo, nagpa-practice na habang nagbibabasa ng Bible. Nagpe-prepare ng preaching habang nagbabasa ng piano. Hirap nun. So, hindi madali. Yung, kumbaga, sa isang church, family, may naguhugas ng pinggan, ang tatay nagtatrabaho, ang nanay nag-aalaga ng mga anak, di ba? Ang mga anak nag-aaral. May kanya-kanya tayong chores. May mga trabaho sa loob ng isang pamilya. Ginawa ng church, ng Panginoon, na ang isang church ay parang pamilya. Bakit? Paano natin masasabi yun? Ang head natin is si Jesus Christ. Yung mga pastors, elders. Ito yung mga tatay nyo spiritually. So, may mga elders din tayo, mga kababaihan yun ng mga nanay nyo. And the reason why we call each other brothers and sisters is because we are members of the family of God. Di ba? So, meron tayong mga chores. May mga tayong part sa ating pamilya. At tayo ay nababind ng kanyang love. So, ito, yung Antichrist, ang only purpose niya is to kill, to destroy. Diba? To steal. Ano yung nanakawin niya pa sa atin? Nakuha niya na ang lahat. Yung inheritance ni Adam, kasi dapat tayo ang kasi atin yung mundong kinreate para sa atin. So, nung nagkasala tayo, naniwala tayo sa lie ni Satan, binigay natin yung authority sa kanya. So, siya na yung God of this world. Maliit na G. Dapat tayo yun. Tayo yung nagdo-dominate nitong na to. Kaso, yun nga, ito na, nandito na tayo. So, yun yung purpose niya. Agawin yung sa atin, agawin yung kaluwalhatian ng Diyos, at agawin pa rin kung ano yung dapat pa nating manahin. I-deprive niya tayo dun sa heavenly inheritance natin. Kaya, kaya pa rin niya tayong pagnakawan at lansi. 4. You, dear children, are from God and have overcome them,
Because the one who is in you, favorite ng marami to, di ba? Because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Ito ay napakaraming beses kong narinig na laging ginagamit. At para sa akin, tama yung pagkakagamit nito. Pero textually, according to this text, ang dapat na ino-overcome natin is yung panlalansi nitong si Antichrist. Pero dahil yung buhay natin is affected by our decisions, na yung mga decisions na yon ay naapektuhan nung panlalansi ng kaaway sa atin. Yung ating buhay, imbis na parang victorious dahil we are Christians, marami tayong mga Christians na talunan. Di ba? Talunan sa kasalanan. Yun yung pinaka-basic na ano natin. So, kapag kami nagsabi na preacher, na marireach natin yung perfection when it comes to sin, he is making God a liar. Kasi ang sabi ng Bible, we continue to sin. Kasi nga, sanctification na tayo, yung process natin. Once na tinanggap na natin Panginoon, from that moment, you're already saved. Pagkatapos na yung paglakad naman, yun yung mahirap na part ng Christian. Kasi kung hindi ka masunurin, matigas talaga yung ulo mo. Lahat ng failures, lahat ng heartaches, lahat ng palpak, mararanasan mo. Kasi may consequence yung kasalanan. Yung penalty, pinagbayaran na. Magkaiba yung consequence tsaka yung penalty. Yung consequence kasi dito, di ba? I-determine lang natin muna yung mga definitions kasi pwedeng maging sabihin. Yung consequence nga ng kasalanan, yung kamatayan pero yung dito kasi ligtas ka na eh. Kumbaga, nilagyan na ng check, ligtas ka na. So, hindi mo na dapat alalahanin na ikaw ay mawawalay in eternity sa Panginoon. Yun yung eternal death. So, we move to eternity in life sa Panginoon. Pero habang nandito tayo, kapag ka nagkasala ka, walang consequence, meron. Diba? Pag nagdadrive ka, hindi ka humihinto, nag-blaming or sa intersection, at may kasalubong ka, consequence. Diba? Pag hindi ka sumusunod sa stop na, diretso mo pa, pag nabunggo ka, consequence. Pag nakapatay ka ng tao, consequence, kulong ka. Diba? So, may consequences dito sa mundong ito. Pero, iba naman yung pag harap natin sa Panginoon, pinagbayaran ng Panginoon. Yung penalty ng kamatayan. So, because of that, because of the one who is in you is greater than the one who is in this world. Kaya kinote ito ng ganito is because yung authority nga ng mundong ito, he is the God of this world. He is the God of this world. O paano natin makikita? Obserbahan natin yung buong mundo. Tingnan nyo ang nangyayari. Tinutukoy yung mga hindi mananampalataya. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world. And the world listens to them. Mas nakikinig. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo magiging popular. Bakit maraming kakontra? Sa lahat ng relihiyon, ang Kristyanismo ang kakontra ng lahat. Kakontra ng Muslim. Ang Muslim ba kinokontra yung Buddhist? Hindi. Di ba? Ang tineterrorize lang ng mga Muslims is yung mga Christians. Meron ba kayong nakitang ibang relihiyon na kinontra ng atheist? Wala. Kinontra ba ng mga Scientologists ang mga Muslim? Hindi. Buddhist? Hindi. Mga monks? Hindi. Tami yung Kristiyano lang. Bakit? Kasi they have the viewpoint of the world. Everyone else, yung viewpoint is worldly. Yung Kristyanismo, nakabatay sa finished work ni Jesus Christ is different. Kasi lahat ng relihiyon, ang tinutukoy ay ang kaligtasan. Either merong mga relihiyon na sinasabing based on faith, pero hinahaluan nila ng good deeds.
ng works. Okay? Lahat ng relihiyon, good deeds ang itinataas para ma-merit yung pagpunta sa langit. Lahat. I-research nyo. Walang iba kundi ang Kristiyano lang nagsasabi na makasalanan lang tayo at kinakailangan natin yung ginawang pagsakripisyo ng Panginoon para makabalik. So, ang tanging tinatanggap, ang tanging paraan is yung ilagay ang pananampalataya, isuko ang ating buhay. Yung free will natin, isusuko natin sa Diyos. Yun yung isinusuko natin. Kasunod yung buhay natin. Pero hindi totally, di ba? Mayroong mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin totally binibigay sa Panginoon. So, dahil yung viewpoint nila ay nasa world, magkakakampi sila. Kaya tingnan nyo kung sino ang kaaway ng buong mundo. Yung tanging nananampalataya lang kay Kristo. Tanging nananampalataya kay Kristo. We are from God. We who placed our faith in Jesus Christ. And whoever knows God listens to us. Yung us na yan, sila dyan yan. And the rest ng elders during that time. Marami ng mga namatay. Si James patay na during that time, kapatid niya. At parang pati yata sila Peter, sila Paul, o si Paul buhay pa pero nakakulong na sa Rome. Okay? So yung other apostles are already dead. Pero yung church ay nag-grow pa rin, nag-grow. So si John yung ating writer. So kinakausap niya yung lahat ng mananampalataya dahil alam ni John na na-infiltrate na ng Antichrist yung inside ng church. Kaya nga nag-branch out eh. Yung kung ano-anong denominations yung lumabas sa church is because yung interpretations ng tao at yung influence ni Satan ang sinusunod. So, whoever listens to us, sabi ni John, but whoever is not from God does not listen to us. This, nakita nyo naman yung but, no? Kabaliktaran lagi yan. This is how we recognize the spirit of truth, katotohanan, spirit truth, and the spirit of falsehood. Spirit of falsehood. So, magbibigay ako ng mga ibang example, on how, sa panahon natin, makikita, madaling ma-determine yung Antichrist. Sinulat ko, sa kamay, tinatamad ako mag-type. Ano ba? Babasa niyo naman ba? Hindi? O, di babasahin ko. Ayan, lalakihan natin ng konti. Antichrist, synonymous to anti-word. Anti-word. Galit sa salita ng Diyos. Di ba maraming tao ngayon galit sa salita ng Diyos? Hindi na nga nila, basahin man nila o hindi nila basahin, parang galit sila. Kasi ini-expose yung kasalanan. Tayong mga nanampalataya sa Panginoon, kapag ka tinawag kang makasalanan ka, agree ka kagad, malambot sa loob mo. Totoo, makasalanan ako. Buti na lang. Yun ang bukang bibig natin. Buti na lang. Niligtas ako ng Panginoon. Kung hindi, impyerno, di ba? Dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya natin, di ba? Anti-word, anti-God, anti-spirit. Hindi natin lagi na-i-include. Akala natin yung anti-Christ, anti lang kay Jesus Christ. Yung mga false teachers, they are also anti-word and anti-spirit. Anti-spirit. Sample, it is the spirit that does, ito na yung binabasa ko. It is the spirit that does not acknowledge that Jesus came to flesh. Nabasa natin kanina. Kung hindi naniniwala yung isang relihiyon o isang teacher na nagkatawang tao si Jesus Christ, false. Di ba? It is also the spirit denying who Jesus is. Pagka merong relihiyon, old religion, yung Jew, dinidinay nila yung sonship ni Jesus Christ. That's influenced by the spirit of the Antichrist. Hindi Son of God si Jesus Christ, sabi nila. So, until i-acknowledge nila that Jesus is the Son of God,
the one and only begotten Son of God. Natanong nyo na ba sa sarili nyo bakit very particular si God the Father to acknowledge Jesus as His only begotten Son? Ba't kinakailangan niya pang sabihin? To identify Jesus Christ, that this is my one and only Son. Bakit? Kasi sa panahon natin, may magsasabing relihiyon na si Satan at si Jesus Christ ay magkapatid. Kiniklaim nila na magkapatid daw at pinili lang si Jesus Christ, parang raffle lang. O, ikaw ang magiging Savior. At ikaw naman, Satan. Sorry, nakaitim ka eh. Nasa likod din to. Ay, di ba? Ikaw, parang inassign lang. By raffle. That's not true. Kaya nga, dineclare talaga ni Jesus Christ, my one and only Son. My only begotten Son. Kasi, during our time, may magdi-declare that Jesus is the brother of Satan. Yun ang paniniwala nila. Denying that Jesus died and rose again after 3 days. Sabi ng Muslim, hindi daw namatay. Tumakas lang. Ang sabi ng mga Israelites, namatay, ganito pala, hindi daw namatay, sabi ng mga Muslim, nagpanggap lang na namatay. Sabi ng mga Israelites, namatay, ninakaw ng mga apostles. So they are denying that Jesus died and rose again. They are influenced by the spirit of the Antichrist. Natanong nyo na rin ba bakit 3 days? Bakit 3 days? Ba't hindi lang kinabukasan buhay na yung Panginoon? Isang reason kung ba't kinakailangan 3 days is to establish that He really died. Baka hinimatay lang. Hindi naman talaga patay. So, during that time, para ma-declare talaga that you are dead, at least 3 days. Di ba? Gusto pa, 7 days. Kaya naman ng Panginoon yun. Pero 3 days is enough. At may significance din kasi yung mga 3 days sa mga dating prophecy na. Kaya 3 days. But 3 days is enough to determine na tunay na namatay yung isang tao. Falsely saying, ito yung mga Antichrist papang, marami pa talaga to kung pag-iisipan lang natin. Pero, ito yung mga obvious ngayon. Obvious, pero hindi natin pinag-iisipan masyado. Baka nalalansi tayo ng iba. Kaya, pinag-usapan natin yun. Falsely saying, 2 beses ko nasulat yung saying, things that Jesus is not. Sinasabi nila kumbaga sinungalingan nila yung ginawa ng Panginoon, at itong mga kabaliktaran naman, sinasabi kung ano ang hindi si Jesus Christ. Number 1, example. Yun nga, kanina, that Jesus is the brother of Satan. Yung mga Mormons ang nagsasabi nun. That Jesus is just a man. Di ba, sister? INC ka dati eh. Di ba? That Jesus is the Father is just one. Ito yung mga oneness. Dinidinay nila yung Trinity. Ang sinasabi nila, kiniklaim nila, si Jesus Christ din yung Father na nagkatawang tao. Which hindi yun ang sinasabi ng Bible. Sinasabi ng Bible, merong instance na sabay-sabay silang nandoon sa eksena. Di ba? Nung baptism, nung binaptize ni John si Jesus Christ, may nagsalita. This is my son whom I dearly love. This is my son. Tapos, mayroong yung Espiritu dumapo na parang saan yung kalapate dumapo kay Jesus Christ. So, nandoon silang tatlo. Ang bilis naman ni Jesus Christ. Tao, biglang, sandali, mong sasalita ako. Yan ang anak ko. Diba? Tapos, magaan yung kalapati ako, dadapuan ko rin yung sarili ko. Diba? Bakit magkakaganon? Para ma-deceive tayo. That Jesus and the Father's just one, that Jesus' death on the cross is not enough for our salvation. May mga religion na gano'n, di ba? It's not enough. Kinakailangan may good deeds.
kinakailangan may mga sacraments, may mga religious rituals na dapat gawin. Dapat may mga nakadikit sa iyo kung ano-ano. Oo. Kinakailangan may gano'n. So, pagka sinabing that death of Jesus is not enough for our salvation, at sinasamahan ng ibang mga ganyan, it's not from the Spirit of God. It's from the Spirit, yung idea na yun is from the Spirit of, kapag sinabing kinakailangan natin iparada yung rebulto ni Jesus Christ, ilang taong nung namatay si Jesus Christ? 30? Hindi tayo alis dito kapag hindi tayo sa 33. Paano ngayon siya magbabalik sa pagiging ni Kingsley? Magiging Santo Niño. Bakit? Ba't kinakailangan niya? Nung umakyat siya sa langit, 33 years old, kung tayo ay witnesses nung ascension ng Panginoong Jesus, tapos gagawa natin siya ng image, ano yung itsura ng taong gagawin natin ng image? Kung legal yung paggawa ng image. Di ba? Isang grown-up man, 33 years old. Bakit? Bakit baby? Sapagkat influence ng Antichrist. Di ba? Para hindi malansi tayo, para ma-divert yung attention natin to the real Jesus Christ. Unang-una, sinabi, thou shall not create graven image. Maski anong image pa yan. Hindi yun ang paraan ng pag-worship sa akin, sabi ng Diyos. Worship me in spirit and in truth. At ang katotohanan, nasusuklam ang Panginoong Diyos kapag ka nire-represent siya ng isang gawa ng kamay. Because we are only created. We cannot give back yung ibinigay na sa atin. Binigyan lang tayo ng kakayanan maglilok, maghugis, mag-drawing, pero ayaw niya nun. You cannot represent Him by that. Ang gusto niya, i-worship lang natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya nga name, we worship the name, yung given under, yung to us, the name Jesus Christ. Kasi He is the exact representation of His Father, si Jesus Christ. So, kung hindi yun, hindi tungkol sa Panginoon yun. Salvation, Jesus plus our good deeds, hindi yun. That we need to pray to saints for guidance and protection. Tell me, may kakilala kayo o wala kayong kakilala? That they are praying to, may kakilala pa ako. Angels ang inaan niya. Sa angels siya nagpe-pray. Angels. Sinabi ba ng Bible na ilagay natin yung pananampalataya natin sa mga anghel? Pwede ba natin i-equate nung sinabi ng God na yung angel of God is Jesus Christ? Bakit tinatawag sa Old Testament that Jesus Christ is the angel of God? Angel of God. Kasi nga yung relationship nila, Son at saka Father. So, ang tingin ng Father God kay Jesus Christ is my angel. Madali lang natin maintindihan to kapag sa mga anak na babae. That is my angel daughter. Ang daling intindihan, di ba? She is my angel. Our angel. Sabi ng, maski yung mga lolo't lola, ang tawag sa mga apo niya, halimbawa yung unang apo, that is my angel. So, ganun din yun. Isa sa mga reason kung bakit ang reference sa kanya, kasi hindi pa siya nagaan yung tao. Nagkatawan tao. So, Jesus Christ is God's angel of His Father. Forms of Antichrist. Anti-word, sinabi ko na. Tricks us so that we don't want to spend time studying the Word. Anti-word. Marami tayong naririnig, di ba? Na ang Bible, imposible daw na maging salita ng Diyos. Hindi raw salita ng Diyos. Dinideny yung authorship ng Diyos. Kasunod na nun is yung true existence ng Diyos. Makes us believe that we patay ko, hindi ko mabasa. Everything,
Read ba to? Ha? Ano ba yan? Dapat pala hindi ko sinulat kamay. And so we don't need to stay further. You are already. Pangatlo na nga na muna. Babalikan ko yan pag naalala ko. Anti-word says, no one can be consistent to read the Bible. May nga kayong narinig na yung drive natin to read the Bible every day. May nagdi-discourage na hindi daw natin kaya. Hindi raw kaya. Hindi nyo kaya ang maging consistent sa loob ng isang taon. Ilan taon na natin ginagawa? I think this is the third year, di ba? So, until hindi na natin ito dapat tigilan. Kinakailangan lang natin pang mag-improve ng mag-improve. Mauhaw ng mauhaw, paggutom ng magutom. Kasi, kinakailangan ng espiritu natin yun. Babalik na naman ako doon sa kinakailangan natin maging expert sa salita ng Diyos para hindi tayo malansin. Paano kung dadating na pala yung Panginoon o mamaya lang dadating na yung ano kaya, dumating, siyempre mauna doon mo nang magpakilala yung Antichrist. Very charismatic itong tao na to, yung gagamitin ng kaaway. At puro salita ng Diyos yung lalabas. Sumalalan si tayo kung hahaluan lang yan ng konting kamalian, i-consider na natin kagad na salita ng Diyos yun. Anti-God. Atheist says there is no God. Scientology says science is real, God is not. Pero alam niyo ba na yung science, ang science is just discovered and is just studied, may nag-aaralan. Kung hindi totoo ang Diyos, dapat nakakapag-invento tayo, nakakapag-create tayo. Ang nagagawa lang ng tao ay nakakapag-invento. To invent is using things and discovering things na nag-i-exist na. Ibig sabihin, may nag-create na. Di ba? Yung halimbawa, yung telepono. Siguro mga 100 years ago, imposibleng mag-usap yung tao ng eto ang ginagamit. Ano yan? Di ba? Calculator? Uusap kayo? O, dati yung mga James Bond movies lang, yung sarilos, nagko-communicate. Ngayon, ito, nagkumo-connect na sa cellphone, at yung cellphone kukunik na by radio waves. Na-discover lang yan, hindi inimbento ng tao. Na-discover. Tapos, ito ang inimbento. Diba? Hindi ano yan, hindi created. Merong nag-create. Maski tingnan natin yung hindi ko pala tinapos to, no? Kasi meron pa yung another form is yung anti-spirit. Yung anti-spirit is also kapag ka dinideny yung existence ng spirit. Alam niyo ba during the time of Paul, mayroong mga Israelites, yung grupo nila, yung mga Sadducees. Di ba, dalawa yan, Pharisees tsaka yung Sadducees. Yung Sadducees, I think they don't believe na mayroong Holy Spirit. I think. Hindi ko kasi ni-research. Pero maraming tao, during that time, ang hindi naniniwala. Meron pa rin mga relihiyon ngayon na dinideny yung existence ng Holy Spirit. Sinasabi nila, hindi daw Spirit of God yun. Hindi raw Spirit of God. So, anything that denies the Holy Spirit as the Spirit of God, anong tawag doon? Blasphemy. At yung kasalanan na yun, hindi nakakalugod sa Diyos natin at hindi pwedeng patawarin na. Kapag ang tungkol sa pagka inaalimura natin yung banal na spirito. We don't acknowledge that the Holy Spirit is God. Katulad din yun. Diba? Kung hindi natin tinatrato na Diyos si Holy Spirit, pero kung unintentional, I think hindi yun yung dapat nakatakutan natin. Na, naku, hindi na ako maliligtas kasi inalimura ko yung, or
na-deny ko si Holy Spirit. Gusto tayo dyan. Ito naman, sa 13, this is how we know. Ito yung assurance that we live in Him and He in us. He has given us His Spirit. Ito yung guarantee, di ba? Kaya natin inuulit-ulit yung reason kung paano sinasabi ng Panginoon Diyos na He has given us His Spirit is because kasi malilimutin tayo eh. So, how do we say na nasa atin yung Spirit of God? Ang sabi, di ba, when you accepted Jesus Christ, sinelyuhan tayo ng Holy Spirit, selyo. Kumaga, pagka mayroong letter, lalagyan ng selyo, yun yung stamp. Yung pagka in-stamp, nalagyan ka na ng stamp, parang save. Ligtas ka na. Tapos maglalakad ka na lang ayon sa nais ng Panginoon. And we have seen and testify, sila John yun, they have testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God, and they in God. And so we know and rely on the love of God. Okay, naalala ko na yung hindi ko mabasa kanina. May nagsasabi na unknowable daw ang Diyos. So, yun yung mga agnostics. Okay? Yung mga agnostics, di ba may atheist? Meron pang isang kategory yung atheist. In between naniniwala at saka hindi naniniwala. Yun yung mga agnostic. Pero ang paniniwala nila, kung totoong may Diyos, hindi natin siya makikilala. Hindi natin siya maiintindihan. Parang tama, di ba? Kasi ganun yung mga way ni Satan. Parang tama yung sasabihin para tanggapin natin. Pero ang sabi ng Bible, we can know God. Sa kaparaanan na yung ibibigay lang sa atin, yung kaya nating intindihin. Kasi infinite yung God, walang limit. Kapag tumingin ka sa horizon, yung hindi mo nakita, yun yung, hanggang nakikita mo, yun yung limit. Para maintindihan natin kung gaano kalawak ang Diyos, yung hindi mo na kaya, nandoon pa rin ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin dahil wala siyang limit, hindi natin siya pwedeng makilala. Sapagkat, nagpakilala siya, ang Diyos, sa pamamagitan ni, sige, ibulong nyo, tama naman eh. Kay Jesus Christ, di ba? Parang hindi tayo masyadong sure. Baka mali. Di ba? Baka si Paul yung sasabihin ni Pastor, hindi. We know God because He sent His Son, the exact representation of Him. Kaya, knowable ba ang Diyos? He made Himself known. Sabi ng Bible, di ba? So, kapag sinabi natin na hindi natin pwedeng makilala ang Diyos, sinasabi natin sinungaling yung kanyang salita. Or, many people are not just reading the Bible because they don't like it. They don't like the idea of God. Pero, hindi tayo dapat maging agnostic. We just humbly accept that tayo may limit, ang Diyos walang limit. So, meron tayong mga kaalaman na hindi kayang abutin. Di ba, iba-iba yung intensity ng talino natin. Kaya nga pag may rank, di ba, may valedictorian, may salutatorian, may mas matalino sa atin. Pero yung pinaka-smart na tao, wala sa kalingkingan ng pwede niyang malaman ang patungkol sa Diyos. Okay? Yung kasi He is just a created being. Yung taong yun. So, mas meron pang tubalino na sobrang taas ng IQ. 1,000 yung IQ niya. Ang pinakamataas yatang IQ recorded is about parang mga close to 300, parang 280 something. It's very smart. Maski, basta nabasa lang niya, maintindihan niya na. Even yung mga pinag-aaralan ng mga astronomist, mga physicist, pag dinis ka sa kanya, napipick up niya na kagad yung mga words na ginagamit nila, yung mga definitions. By just
listening dun sa mga sentences. Tapos nakakapag-converse na siya dun sa level ng mga scientists. Ganun siya katalino. Pero he accepts that there is a God and an infinite God na hindi niya totally maiintindihan. Ito pa isa, if God can be contained sa ating isip, He's not God. Hindi pwedeng maging isang Diyos yung may limit. Kasi kapag naintindihan natin fully yung pagka-Diyos ng isang Diyos, hindi siya totoong Diyos kasi na-confine natin sa kakayanan natin yung kabuuan niya. So, ang Diyos, walang limit. He is outside time. He is outside yung mundo natin. Hindi. So, knowable ba ang Diyos? Yes. We can know God. Kasi nire-reveal niya yung sarili niya sa atin. Ang sabi, di ba? You will find me if you look for me with all your heart. Kung hahanapin natin siya, lilingapin natin siya, sabi niya, matatagpuan niyo ako. Matatagpuan niyo ako kung talagang tunay yung intentions niyo to find me. So, paano natin maintindihan ng Diyos? Paano natin siya matatagpuan? Through the Bible lang. Wala nang ibang paraan. Wala akong alam na ibang paraan. Through experience ba? Hindi. Kasi yung emotions natin, of all things, sabi na ng Bible, heart is the most deceptive. Hindi katiwatiwala. And how do we feel? We feel through our hearts. So, may impluensya ng emotions natin yung kayang maabot ng isip natin. So, we shouldn't do that na ililimit lang natin yung presensya ng Diyos because of our emotional experience. Natatouch ako ng kanta. Kaya gustong-gusto kong si Kuya Lawrence ang nagpapakanta. Kasi naiiyak ako sa kanya. Diba? Hindi dapat natin pinoconfine yung ating Diyos sa mga awitin na natatouch. Dapat yung words yung mismo. Mangusap sa atin, maging prayer, maging tunay na worship yung mga salita. So, eto, God is love. Whoever lives in love, lives in God. Ito yung hindi maipaliwanag na yung affections natin sa loob ng church. Meron tayong affinity, natural likeness, yung natural na kagustuhan na mapabuti yung nasa loob ng mga churches. And we acknowledge right away yung brotherhood and sisterhood natin dahil ang common natin is Jesus Christ. Na kinikilala natin na tayo ay makasalanan at through Jesus Christ lang tayo ay maliligtas. Yun yung commonality ng mga Christians. And because of that, yung love ng Panginoon na i-pour out din natin. All of a sudden, tinubuan ng love yung puso natin. At inaayos pa ng Panginoon yung mga puso natin, di ba? Sino dito yung perfect na yung puso? Di ba wala naman? We still hate, di ba? Nakakapag-isip ka pa rin ng masama. Nagdududa ka pa rin. Pero, merong common sa atin na nais nating mapabuti yung ating mga kapatid sa pananampalataya. This is how love is made complete. So, yung love, it can be completed. Pero, hindi sa paraan ng iniisip natin na kapag ka nakakasunod ka na, nakukomplete mo yung love. Or totally mamahalin natin at iibigin natin yung lahat ng tao sa loob ng church. Hindi yun ang tinutukoy dito. This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Teka nga, may tanong nga pala muna ako. Because God is love, anong klaseng love ba yung tinutukoy na to? Halimbawa, yung dinadahilan ng marami ngayon, yung mundo natin ngayon nalulunod sa ideas about yung rights, di ba? So kapag ang isang lalaki umibig sa kapwa lalaki o ang babae umiibig sa kapwa babae,
Sinasabi nila, ina-uphold lang nila ang sinabi ng Bible na love one another. Pinakikita lang nila yung love ng Panginoon. Acceptable ba sa atin yun? Yun ba yung love na tinutukoy ng mga verses na? Well, merong tatlo tayong alam na types ng love. Yung agape, eros, philia, di ba? Philia. Meron pang isa na hindi, yung philia is phileo. Pero ang tinutukoy dito is si agape. Yes, si agape, di ba? Meron pa ako isang natagpuan na very similar sa phileo, pero tinawag nilang storge. So, ito yung mga definition. Eros is romantic, passionate. Pero nung sinabi ng Diyos na nung ikinasal niya si Eva at Adan, it's in between two genders, sa babae at saka sa lalaki. Never niyang sinabi sa Bible na pwede kang magmahal. At hindi rin sinabi sa Bible na pwede tayong mamili ng gender natin. Hindi natin pwedeng idikta sa labas ng church natin yung ating paniniwala at pananampalataya. Pero hindi rin naman dapat na ipilit sa atin na yung pananampalataya nila ay ipilit sa atin. Kung ang paniniwala mo kayang mamili at 1,000 mahigit yung klase ng genders na maaaring meron, ay infinite na yun, di ba? Anong klase ng gender meron ka? Pero nung kinreate ng Diyos, 2 lang. So, huwag nating lituhin yung sarili natin, lalo yung mga kabataan. Pwede nyo irespeto. Hanggang doon na lang. Pero para ipilit sa atin na tawagin nating babae ang lalaki at ang lalaki ay babae, hindi po pwede yun. Pwede lang natin tayong maging respectful na i-explain natin na kasi ako naniniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, dadalawa lang. At yung love na tinutukoy dun sa Bible is agape love. God is love, agape love, perfect love, sacrificial love, intentional love. Yung romantic love sa kapwa mo lalaki, hindi rin biblical yun. Kasi kinuman ng Diyos na mahalin na kapag ka meron kang pagmamahal, pag-ibig, dapat igawad mo yon sa opposite sex, hindi sa kapwa lalaki, kapwa babae. So, philia is friendship, affectional love. So, kung katawagin natin yung philia o phileo as brotherly or sisterly love, paano naman yung natural affection natin sa mga anak natin, sa kapatid natin? So, ang tinatawag nila yun tuloy na storge, familial love, which is very similar din naman dito sa philia. Hindi naman kinakailangan pang makonfuse tayo kung ano yung gagamitin nating love, di ba? Those emotions are automatic. Pero ang love kasi is not just a noun, it's more of a verb. So, pagka binasa natin yon yung agape, nagiging agapaw, it's an action word. Hindi lang siya noun. Doon pumapasok yung halimbawa na may forever ba sa para sa akin fractional. Kaya kailangan nating mahalin yung mga partners natin, yung asawa natin, yung magiging asawa natin ng agape, unconditional. Pero hindi mo pwedeng alisin yung eros doon at eventually mahahaluan mo na siya ng phileo, mahirap mag-exist na hindi kayo magiging magkaibigan. Pero you are brothers in Christ and mag-asawa kayo. So, pumapasok yung eros. At sinabihan tayo ng Panginoon na love one another as I have loved you. Yung love na ginagamit ng Panginoon is agape. So, kapag nakikita na natin yung imperfections ng mga asawa natin, doon pumapasok yung pagiging unconditional. So, lalong-lalo na doon sa mga magpapakasal, no? Sila Lovely, saka si Harold, si Hector, si AJ. Sino pa ba yung mga gusto magpakasal dito? Wala ngayon si Maricar, saka si
Roll call tuloy ako ng mga ikakasunod. Oh. Kapag ka nagpakasal na kayo, ngayon pa lang, i-condition nyo na sa isip nyo na wala na tong ayawan. Ikaw may pagkakataon. Pero susugurin ka niya at ng buong pamilya niya. Kaya, wag mo nang isipin. Pero, hindi lang iisang type ng love ang paiirali natin sa pagkaasawa. Kasi, it has to be agape. Hindi mo pwedeng sabihin na parang magkapatid na lang kami. Oh, hindi na kayo nagsisiping? Wala na. Pamilyar na siya. Hindi pwede yun. Hindi dapat mawala yung init. Hindi pwedeng hindi ka na excited na hindi ka na napupugian kay Cleaver. O gandang-ganda ka kay Christine. Pagising ko sa umaga, iyang kagandahan mo ang aking makikita. Bago ko matulog, ang iyong kagandahang lalaki ang magpapatulog sa akin. Hindi pwedeng mawala yun. Diba? Kaya nga kailangan painitin natin yung ganon. Hindi lang nagsasama na lang kami kasi sa aming mga anak. Hindi pwedeng mawala yun. Hindi rin mo matatawag na agape yun. Diba? Kasi kapag ka nagtitiis ka lang, eventually may limit yung pagtitiis ng tao. Po, sasabog. Yoko na sa'yo. Diba? So, uli na kita sa nanay mo. Ako lagi kong binibiro dati misis ko. Ayun. Pag tumaba ka, suli kita sa nanay mo. Pero tumaba din, hindi ko naman maisoli. Diba? Yun yung agape. Kasi, habang tumatanda yung asawa mo, tumatanda ka rin, pre. Di ba? O, nagkakaroon ka ng kulubot, tingnan mo rin yung sarili mo. May kulubot ka na rin. Di ba? Pag tumataba siya, malamang tumataba ka din kasi yung luto niya yung kinakain mo. O, tumataba ka din. So, let's not look for imperfections and expect yung mga imperfections na yun. Kasi ang paiirali natin, sabi, love one another as I have loved you. Yung love na yun is agape. So, dapat na-dominate ng love na agape. When you say agape, this is more sacrificial than just emotions. Pero wag nating alisin yung emotions, which are, yun nga, eros. And ma-develop yung friendship. Kasi lagi, bawa, kayo, di ba, ang babata ng anak nyo. Pag nagkasawa na yan, sino may iwan? Kayong dalawa ulit. O, alam mo, mag-boxing kayo, di ba? Lagi kayong magtatalo. Hindi masaya yun. O, kaya, hindi dapat mamatay yung init ng pag-ibig natin, pero kinakain natin sumunod because it is a command to love one another. Uy, bumalik sa dulo. Nasa 30 na tayo no, sa love. Kung kakapusin naman, bibilisan natin. Na, God is love. Yung punishment, day of judgment, yan yung kinatatakutan natin lahat. So, paano maaalis yung fear ng kamatayan? Sabi, perfect love drives out fear. Ayun. But perfect love drives out fear. Mawawala yung takot. Bakit? Kasi alam mo, kakampi mo yung magje-judge. Yung magje-judge at saka yung attorney mo, magkakampi. Di ba? Sinong judge? God the Father. Sinong attorney mo? Sinong accuser mo? Talunan na. Pagharap mo, panalo. Pasok. Bakit? Nakikita ang Panginoong Hesus sa'yo. Tsaka, sabi, makasalanan, pagpasok natin, makasalanan ka ba? Guilty po. Dapat tayong mga Kristiyano, pagka humarap na tayo sa Panginoon, pagharap natin, ang sasabihin natin, huwag tayong magmayabang. Righteous po ako, saint po ako. Ang gagawin, ang totoong katayuan natin, no, hindi po ako saint. Ako po ay makasalanan. O, bakit kita papapasukin sa langit? Sa kaluwalhatian ko, sabi ng Diyos. Ay, kasi sabi niya may binayaran niya na po yung penalty. Sinong siya?
si Jesus Christ yung anak niyo, ganun ba ako? Sige, pasok. Di ba? Kasi kilala natin yung ating Savior. Kilala natin yung Diyos. Alam natin yung ating katayuan. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na, kasi masunurin ako, matulungin ako, mapagmahal ako. Pag sinabi ng pastor magbigay, akong pinakamalaki ang binibigay. Pagkakainan na, nauuna rin ako. Masunurin kasi ako. Di ba? Hindi yun ang binibilang ng Panginoon. Ang binibilang ng Panginoon, yung ating katayuan sa Kanya. We are in Him. Okay? Sabi, perfect love drives out fear. Kaya, takot ba tayong mamatay? Siyempre may takot tayo. Pero we have this confidence na pagka namatay tayo, pagdilat natin, welcome. Yun ang ano natin. Welcome. Anong next? Crown of life. Bibigyan ka na ng crown of life. Perfect love. We love because He first loved us. Naligtas tayo kasi ang kumilos nauna ang Panginoong Hesus. Hindi, hinanap ko kasi ang Panginoon, kaya ako naligtas. Hindi. Siya ang naghanap sa atin. Remember yung illustration ng Panginoon? 100 sheep na wala ang isa. Iniwan yung 99. Hinanap yung nag-iisa. Nung nahanap yun, nagbubunyi. Tuwan-tuwa. Kung ikaw ay nahanap na 99, ba't kayang iwanan ng Panginoon yung 99? Hindi tayo alis dito, maski 15 seconds na lang. Hanggang di nyo nasasagot. Bakit? Yung isa nga, pati iniwan yung 99. Ikaw, pagka nawala yung piso mo, bali wala na yun kasi yung 99 nandito pa rin. Ang totoo niyan, ganun yung confidence ng Panginoon dahil ligtas ka na. Hindi ka na nawawala . Secured ang Panginoon dun sa 99. Kaya maski iwan ko kayo, bawasan niya, I didn't actually leave you. I will send the Holy Spirit. Sabi, remember, I will send the Holy Spirit. If I leave you, the Father will send Him. So, interchangeable minsan yung dinideclare ni Jesus Christ. I will send Him. The Father will send Him. We are not orphans. Nung nilip yung 99, hinanap yung 1, yung 99 under the protection and guidance of, hindi na naman tayo aalis hanggang alas 12, of the Holy Spirit. Diba? Hindi tayo nawawala. Whoever claims to love God yet hates brothers and sisters is a liar. Hindi pa natin nape-perfecto. Sinong sister and brother ba to? Yung mga kapatid nyo sa laman? Ang tinutukoy o yung nasa loob ng church? Nasa loob ng church. Kung hindi natin kayang mahalin, yan, yung mga katabi nyo, hindi nyo kayang mahalin, paano nyo daw mamahalin ang Diyos na hindi nyo nakikita? Ayan, di ba? Kung hindi nyo kayang mahalin, hindi nyo ako kayang mahalin din. And He has given us this command. Command yan. So, para mapadali, paano natin mapapadaling mahalin yung ating mga brothers and sisters in Christ? Panalangin natin. Panalangin natin. Na-remember ko yung isang napag-usapan namin ni Mami. I-share ko na rin sa mga mag-aasawa. Parang nagkakasal na ako. Ang isama nyo sa panalangin nyo, may young couple, may magpapakasal, may matatanda na. Isama natin sa pananalangin natin as couples na tumanda tayong magkasal. Yan ang gusto ko kay nanay pagkagising. Sumasagot . Panalangin natin, hindi lang nung babae, hindi lang nung lalaki, kayong dalawa. Ipanalangin yung dalawa. Mag-uusap kayo kasi ang panalangin naman, hindi naman yan yung parang ritual na kinakailangan. Luhod tayo yung dalawa. Luhod tayo, magkahawak ang kamay.
pwede naman nag-uusap kayo, ituturing na panalangin ng Panginoon yung usapan niyo habang magkatabi kayo na nais niyong tumanda na magkasama. Hanggang sa ating pagtanda, tayong dalawa pa rin. Igagrant ng Panginoon yung wish nyo o hindi? Igagrant yun. Lalo na kung galing sa puso natin. At magkakaroon ba ng divorce sa Pilipinas? Magkakaroon. Magkakaroon. Sa ayaw at sa gusto nyo, nag-ayaw natin. O sige, kayo na rito. Hindi na ito, Mikey. Ha? Bibigyan ba natin ng mali? Hindi, magkakaroon. Hindi, alive si nanay ngayon. Which is, di ba maganda? Magkaka-alive na lang. Pagka nagkaroon ng divorce law, wala tayong pakialam doon. Kasi di natin balak gamitin. Di natin balak gamitin. At walang dapat na Kristiyano kinukonsider na kapag ka nagkamali yung esposa o esposa nila, hihiwalayan nila. Hindi kasama yun. So, yun, yung mga young couples, magpapakasal, merong magpapakasal, nagmamasyal. Marika, ikaw yun. O, kinakausap ko kasi pag pinanood niya. Yun yung magandang panalangin, di ba? Hanggang pagtanda, tayo pa rin. Yan. So, halo-halo na yung love dyan. Eros, agape, phileo, storge. Kung ano yung nasa situation nyo, yun yung dapat yung gamitin. Pag nagkamali yung asawa mo, agape. Diba? Pagka intimate kayong dalawa lang, okay, eros. Pagka magkakasama yung pamilya, edi phileo or storge. Diba? Mahal natin yung ating esposo at esposa. Diba? Mamanahin ngayon yan ng mga anak nyo. Kasi pag nakikita. Ngayon, pagka nag-aaway kayo, ayun din yung mamanahin. Pag naghiwalay kayo, maghihiwalay din yun. Diba? Maghihiwalay din yun. So, it is a command. Maganda pa, ipanalangin natin. Kasi hindi natin kayang gawin na tayo lang. So, ulit, ito yung simula natin, ito rin yung katapusan. God is love. And that love is agape, perfect love. Yun yung asinta natin. Not just an emotion, it is action-oriented. It is may mga pagkakataon na tumataliwas sa nararamdaman ng puso natin yung gusto nating gawin. Gusto nating puksain yung asawa natin, yung mga kapatid natin, pero hindi natin dapat gawin. Kasi we are commanded to love. Action. Sacrificial in nature. Magbibigay ka. Hindi, alam nyo, hindi rin naman always na ikaw ang tama. Sa palagay laging lang, madalas palagay natin tayo ang tama. Pero kung pag-iisipan lang natin, mayroon din tayong pagkakamali. May ambag tayo. May pagkakamali tayo. Discernment. Kinakailangan natin malaman kung ang espiritu na sinusundan natin is sa Panginoon o hindi. Malalaman din naman natin madali yun kapag ang intentions natin is bad o makasarili. That's not from God. Di ba? So, love removes fear. Hindi na tayo dapat natatakot. Hindi tayo dapat matakot kung tayo ay nagmamahal. And lastly, love is a command. So, kinakailangan nating sundin. Kung command yun, di ba? Dapat nating sundin. Hindi optional. Walang if. Hindi naman sinabi ng Diyos na if you love like me. Or you love the way I love you. Hindi naman niya sinimulang love eh. Hindi niya sinimulan ng if. Ang sabi niya, love one another agad, di ba? So, hindi na conditional yon. It is a command, sunod po tayo. So, magiging maayos yung buhay natin. Ayon kay John, chapter 4. Amen? Tayo daw po tayong lahat. Nataawit tayo ng, alam niyo yung tinignan namin na ng lugar. Mas malaki dito, mas maganda yung shape. Merong makipot, may maluwag. Mamaya, pagkatapos kumain,
ipapakita ko sa inyo yung pinasila naming lugar na pwedeng paglagakan na ng bagong LPCF. Magiging komportable sa lahat. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My sins are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love. Hallelujah. Marapat kang purihin, Panginoon, salamatan sa lahat ng ginawa mo. Sa malaking pag-ibig, Panginoon, tunay na pag-ibig, ganap na pag-ibig, Panginoon, na dinemonstrate mo sa amin by sending your Son, Panginoon. Na gano'n na lang yung pag-ibig din ng iyong anak sa amin, na kaya niyang i-give up, Panginoon, yung kanyang pagka-Diyos, pansamantala dyan sa langit yung kanyang position, taking in the form of a lowly man, Panginoon, para magkaroon ng laman at dugo upang maging valid, Panginoon, yung pagbabayad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtsatsaga sa amin ngayong mga panahon na to, Lord, na everything was already given to us for us to live according to your word, pero nagkakamali pa rin kami, Panginoon, sumasablay, pero you don't give up on us. Salamat, Panginoon, sa lahat ng provisions ng buhay namin, personal lives namin, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, kami ay nakakapagsama-sama dito sa lugar na to, Panginoon. Saan man kami, Panginoon, idako, Panginoon. Ikaw pa rin yung aming head, ikaw pa rin yung aming dadakilain. Ikaw pa rin ang aming pupurihin, ang aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na karapat-dapat. Na yung hindi namin kayang gawin, ginawa mo para sa amin upang kami ay makapanumbalik, Panginoon, sa presensya ng iyong. That we have this confidence, Panginoon, that na yung love mo has taken away our fear, Panginoon. At pinalitan mo, Panginoon, ng kumpiyansa, Panginoon, na kami ay nakabalik, Panginoon, sa presensya ng iyong Ama. Lord, yung salamat, Panginoon, dito sa mga leaders, Panginoon, na binigay mo. Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na idinako mo dito, Panginoon, upang magtaas ng kamay, itaas yung aming puso, Panginoon, ang nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga sa suporta, Panginoon, na akala namin, Panginoon, magkakahiwa-hiwalay na kami, kundi, Panginoon, lalo mo pa kaming binahin, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Lalo pa naming naramdaman, Panginoon, yung init, Panginoon, ng pag-ibig namin sa isa't isa. Yung brotherly love namin, Panginoon, na noon, Panginoon, without you, it will not be possible, Panginoon. So, palakasin mo pa rin, Panginoon, yung aming pananampalataya. Yung tunawin, Panginoon, yung aming mga takot, Panginoon, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Hayaan niyo, Panginoon, na ialay namin sa inyong paanan, Panginoon, yung aming
yung mga anxieties namin, yung aming mga fear. And palitan nyo ng confidence that with you, nothing is impossible, Panginoon. Everything is possible with you, Panginoon. Salamat sa confidence na yan. And Lord, sa umagang ito, itaas natin ang ating mga kamay ng pagsuko sa ating Panginoon. May the good Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you, and may He lift up His countenance and peace be with you. Tayo ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. In the name of His Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen.